Good day mga kapatid, God bless you. Narito tayong muli sa Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our souls. Magsimula tayo sa araw ng pagbubulay nang makalakad tayo sa isang mapayapang pamumuhay. Ang ating paksang pagbubulay-bulayan ay pinamagatang Thy Kingdom Come. Sa mga may Bible, buksan po natin sa Mateo 6:10. Dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng nasa langit. Pagpalain po tayo sa pagkakabasa ng kanyang banal na salita. Ang Mateo 6:10-13 ay kilala natin bilang the Lord's Prayer. Itinuro ito ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ayon sa mga pag-aaral, sa mga kahilingang nilalaman ng the Lord's Prayer, ang pinakamadalas nating hilingin ay ang sinasabi sa verse 11. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw. Pero bigyang pansin natin ang naunang talata, ang talata 10, na may dalawang bahagi. Ang una,
Naway maghari ka sa amin. At ang ikalawa naman, sundin nawa ang iyong kalooban sa lupa tulad ng nasa langit. Naway maghari ka sa amin. Anong ibig sabihin nito? Sabi sa ikalawang bahagi, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Ang paghahari ng Diyos ay walang iba kundi ang panging ibabaw ng kanyang kagustuhan bilang hari ng ating buhay. Masarap bigyang pansin ang ating tagapagligtas sa kanyang pagiging tagapagligtas na si Jesus. Ang bigyan tayo ng pagkain sa araw-araw, patawarin tayo sa ating pagkakautang, iligtas tayo sa masama. Lahat ito'y kapahayagan ng kanyang pagiging tagapagligtas. At gusto natin iyan, di ba? Sa marami, si Jesus ay isang genie sa loob ng isang boteng kapag hihimasin lang ay mapapasa atin ang ating hiling gamit ang panalangin. Mabigat na usapin kapag ang idinadalangin natin ay ang paghahari ng kagustuhan ni Jesus sa ating buhay. Bilang ating Panginoon, malaliman ito. Kaya bakit mahirap ang dalangin ito? Sapagkat ito ang dapat na idinadalangin natin kapag tayo ay nahaharap sa isang Gethsemane experience. Ang Gethsemane experience ay isang napakahirap na paghamon sa atin. Kailangang patunayan mas malaki ang ating pananampalataya kaysa sa ating pagtitiis. Sa hardin ng Gethsemane, 3 beses hiningi ni Jesus, Ama ko, kung maaari po, ilayo ninyo sa akin ang kopang ito ng paghihirap. Ngunit, hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. Alam nating ang kalooban ng Ama ang nasunod. Siya ay itinako sa krus. Bilang tao, natural kay Jesus na asaming makaligtas sa pagkakasakit na ito. Ngunit sa huli, ang hiniling niya ay mangyari ang kalooban ng kanyang Ama. Kapag tayo'y nahaharap sa Gethsemane experience, natural lamang na hilingin nating tayo'y ialis ng Diyos sa paghihirap. Ngunit, sapat ba ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya para sabihin, ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban nyo ang mangyari. Kung ang kalooban ba niya ang masunod, ay maligaya pa rin kaya tayo, katulad ng kung nasunod ang ating kalooban? Siguradong mahaharap din tayo sa ating Gethsemane experience na pipiga sa ating pananampalataya. Kapag dumating ito, isa lamang ang dapat nating ideklara. Thy kingdom come, thy will be done. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa araw na itong pinagkaloob ninyo sa amin. Pinagpapasalamat po namin na kayo ang aming tagapagligtas na nagkaloob sa amin mga pangangailangan. Pero ikaw pa rin ang kailangan naming sundin sa pang-araw-araw. Sa panahong ma-experience man namin ang aming Gethsemane experience, Panginoon, kayo po ang maggabay at magbigay ng pagtulong
sa amin. Sa panahon kami po ay mga nagtitiis, Panginoon, kayo po ang magpakita sa amin ng liwanag na ito ay naaayon sa iyong kalooban. Pinagpapasalamat po namin itong mga kaaranasan namin ito, gayon din sa mga biyayang aming natatamasa sa pang-araw-araw. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Thank you mga kapatid. Good day and God bless you.